Magandang buhay po sa lahat. Oh, sandali lang ha, kasi wow! Mas lalo pala ko yung mga gwapo at saka mga magaganda mga anak ng Panginoon. Ano ho? Okay, so once again, magandang buhay po sa lahat. And magandang buhay rin sa mga naandito po kasama natin sa live streaming. All the way from capital letters po lahat. Kakilala niyo na po yan kung sino yun. Rodriguez, Rizal. Nanonood po si Nanay Mila. Salamat po for joining us online. Meron din po tayong mga kasama sa Tagaytay, sa Melbourne, Caloocan City, Rodriguez. Si Kathleen, nakauwi na siya ng Harvesters. Saan si Kathleen nga pala? Sa Philippines? Dito ba Harvesters? Umuwi na siya nung nag-for good na si Kathleen. Okay, so salamat po sa mga naandito po ngayon, face to face, and sa ating po mga kasamahan dito sa online. And ngayon po ay medyo seryoso ang ating pag-uusapan, kaya nagpapatawa tayo sa simula. Okay, so try muna natin ito kung okay siya. Okay, so ito po yung text natin ngayon, galing po sa Luke 10:38 hanggang 42, yung mga gwapo at magagandang anak ng Panginoon. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! Now while they were on their way, Jesus entered a village called Bethany, and a woman named Martha welcomed him to her home. She had a sister named Mary, seated herself at the Lord's feet, and was continually listening to his teaching. But Martha was very busy and distracted with all of her serving responsibilities. And she approached him and said, Lord, is it of no concern to you that my sister has left me to do the serving alone? Tell her to help me and do her part. But the Lord replied to her, Martha, Martha, you are worried and bothered and anxious about so many things, but only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part, that which is to her advantage, which will not be taken away from her. Father in heaven, maraming salamat po sa oras na ito na muli. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon upang ihayag po ang inyong mensahe. Speak for me, kailangan po ang maitaas. Sa amin po mga kapatid, katulad po ng pag-touch po nito sa aking buhay, nawa, ay tumimo rin po ito sa puso't isipan ng aking mga kapatid. Baunin po namin hanggang kami po ay makalabas ng bahay-sambahan na ito. Speak for me, and panalangin ko po Panginoon, na magbigyan niyo po kami ng magandang connection upang aming mga kapatid na hindi po nakarating ngayong online ay makasama pa rin po namin. Hindi po nakarating, dito po face to face ay makasama pa rin po namin online, and maging sa mga kapatid po namin na sa iba-ibang lugar po sa labas ng Kuwait ay manatili po walang distraction sa aming pakikinig niyo sa salita. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So ang title po ng ating pag-uusapan ay, next slide. Yan po. Are you distracted in serving God? Distracted ka ba, Julie, sa pagsaserve sa ating Panginoon? Yes or no? Sino pong distracted dito? Nadidistract ka ba? When? Sa pagsisilbi sa Panginoon? Sometimes. Okay. Sige po. Thank you for your honesty. Next tayo dyan. Alam niyo po mga kapatid, kapag next slide, kapag po tayo ay nawala ng focus, magsisimula na tayong questionin ng ating Panginoon. Sa wala. Diba? Sige, next slide. Sorry Ako yun? Okay, good. So, we start questioning God's care. Diba? Sasabihin natin, Lord, nagsisilbi naman ako. Bakit nangyari to? Bakit mo ako pinaparusahan? Hindi mo ako mahal, Lord. Diba? Pag nawala ka po ng focus, kasi anong sabi? Amplified version po yan, sa binasa natin kanina, tinuhag po natin sa verse 40, but Martha was very busy and distracted with all of her responsibilities, and she approached him and said, Lord, is it of no concern of you that my sister has left me to do the serving alone? Tell her to help me and do her part. And dito naman po, no, sa isang version, sa NASB, but Martha was distracted with all her preparations. And she came up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to do all the serving alone? Then tell her to help me. Magsisimula na tayong questioning, Lord, sabihin mo naman sa asawa ko. Makita niyo yung paghihirap ko. Lord, sabihin mo naman sa boss namin. Yung pagpapagal ng mga empleyado niya. You start questioning. Sabi mo, Lord, you care for me. Pero ba't ganito nararanasan ko? Diba? Si Martha po, yan si Martha, no?
Si Martha po yan nakakulay blue na ganito dito. Galit po siya sa Panginoon. Akalain mo po yun? Sino dito ang nagalit na sa Panginoon? Meron ba dito nagalit na sa Panginoon? Siguro sabi sa, parang dati. Di ba? Si Mary nga nagagalit sa Panginoon eh. Bakit kasi? Ang Panginoon natin, continue to let the situation go and on, di ba? Na parang feeling niya, hindi nag-take care sa kanyang Panginoon. Ano naman ginagawa ni Mary? Nakaupo lang dyan, pakikinig lang. Parang kayo, nakaupo lang po dito, pakikinig lang. Pero dahil multitasking tayo, kahit nanonood, nakikinig, nanonood din ng tulpo. Nagpe-Facebook din. Kaya nagagalit po siya kay Mary. Ba't gano'n? Ano nang talang ako? Busy ako, nagluluto ako sa kusina. Nagluluto ako para sa inyo. Di ba? Ngayon po, mainit pa lang po dito. Pero di ba meron po nagpe-prepare? Ng ano po natin, di ba? Ng coffee natin, mga biscuit natin, dati, di ba? So, iyon ang ginagawa po niya, ng ating kapatid na bida po dito si Martha, no? So, ang tanong po natin ngayon, sige nga, have you ever wondered if God really cares for you? Dumating ka ba sa buhay mo minsan, nakaupo ka sa isang sulok, sinasabi mo, bakit kung kailan ako nagsilbi sa Panginoon? Mahal ba talaga niya ako? No? Pwede rin ba na in-accuse mo siya? Di mo ako mahal, Lord! Hindi mo talaga ako pinag-care? Di mo ako mahal? Nangyari na ba yan sa buhay mo minsan? Nagkulong ka sa kwarto, nagkulong ka sa CR. Payak-iyak ka sa CR. Sinabi mo ganyan, di ba? Di mo ako care. May napapangiti, di ba? Leia, may napapangiti. Have you ever questioned where God is when you are going through times of trouble? Na walang ka ng trabaho. Lahat na lang in-applyan mo. Pero wala pa rin. Lord, nung may trabaho ko, nagbibigay naman ako. Bakit ganito? Sabi mo, hindi mo ako iiwan, di ba, Lord? Yun nga eh. Alam mo na nga pala eh. Na hindi ka iiwan ng Panginoon eh. Pero bakit ganun ang pagtatanong natin? Bakit kasi nawawala tayo sa focus sa ating Panginoon? Alam mo eh, na, alam mo na, God can fix that situation. Pero, bakit mo kino-question, di ba? Yung katahimikan ng Panginoon. Na nasasabi mo, talaga ba hindi ka nag-care sa akin? Ba't kaya gano'n, no? Ganyan ka na lang ba, Lord? Paupo ka na lang dyan? Hayay-hayay? Kahit na nahihirapan na ako, di ba anak mo ako? Nangyari ba yan minsan sa ating kino-question natin ng Panginoon? Pero ito po kasi ang kailangan nating malaman. Tandaan po natin, di ba? Yung pagsasabi mo ng, doesn't God really care for me? Yung pagsasabi mo ng ganyan, post ka pa ng post sa Facebook mo ng ganyan, naghahanap ka ng damay, di ba? Tandaan mo, sa Hebrews 13:5, anong sinabi? Sabay-sabay natin basahin? I will never desert you, nor I will ever forsake you. Sa ibang version, I will never leave you, I will never forsake you. Alam mo yun, di ba? Alam mo na gagawin ng Panginoon yan. Aayusin ng Panginoon ang pinagdadaanan natin. Pero, dahil wala ka sa focus, nadidistract ka sa kung ano man ang ginagawa mo ngayon, ano man ang priority mo ngayon, you start questioning ang ating Panginoon. Tao lang tayo. Sabi nga, noong last preaching po, version 2, work in progress, version 2. Di ba? We are a work in progress. Pwede minsan ito pinagdadaanan mo, bukas, iba naman. Di ba? Pero lahat yan, alam natin, kung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, alam natin na naandyan ang Panginoon. Okay? Next. Tandaan natin, Jeremiah 29:11. Di ba? Sige, basahin natin sabay-sabay. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and hope. NASB po yata sa version niya.
plans to prosper you and not to harm you. Yan ang pangako ng Panginoon. Kasi, kailangan din po may mga nagpapaalala sa atin. That is the reason kung bakit napaka-importante po ang pagpupulong na ganito. Na napaka-importante din po yung mga small groups na kung saan lagi po tayong hinihikayat ng ating mga leaders, ating mga pastor na mag-join. Hindi po ba? Para po sa mga ganito. Next, tandaan natin, sa Luke 12:6-7, are not 5 sparrows sold for 2 cents? Yet not one of them is forgotten before God. Instead, the very hairs of your head are all numbered. Do not fear. You are more valuable than many sparrows. Kahit nakapusod yan buhok mo ngayon, Tita Rosana, alam ng Panginoon ang bilang ng buhok mo. At kahit Feby, sa pagsuklay mo, nahulog ang ilang hibla ng buhok mo, alam ng Panginoon Labi ang bilang ng buhok natin. Yun nga, alam ng Panginoon Lagi na po kasi natin tatandaan yan. Okay? Loss of focus, always, nako-confuse yung issue. Tandaan natin, God always cares for us. Sabi mo sa katabi mo, God cares for you. God cares for you. Kung the care bears care, siyang Panginoon pa kaya? Di ba? Sige, next tayo. Loss of focus, it will cause finding fault with others. Dahil ikaw na nga ang na-loss of focus. Una, tinisi mo ang Panginoon, kinu-question mo. Ngayon naman, dinadami mong iba. Ikaw kasi, ang sabi na sa'yo, alas 10, bakit 10:15 ka nagsimula? Ikaw pala yung huling dumating. Naninisi ka ng iba. Sinisisi mo ng iba, bakit kaya ganoon? Di ba? Ano po dito sa verse 40? Tell her to help me and do her part. Ikaw ang may gustong magluto-luto sa likuran Ikaw ang may ayaw makinig sa salita ng Panginoon. Ikaw pa kayo na magre-reklamo. Sa kanila, ako sabi mo, pakunakuda ko. Ako lang lagi na nakayos dito. Di ba? Ayusin natin mamaya. Tumawag kita. Makinig ka muna. Kasi mamaya, wala nang gagawa. Ito ako rin. Kasi iyan ang gusto mong gawin Ayaw mong makinig sa Panginoon. Sa nila? Okay. Dito naman, sa James 1:19-20. This you know, my beloved brethren, but everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger, for the anger of man does not achieve the righteousness of God. Slow, ha? Slow lang. Ang ibig sabihin po dyan is slow to speak. Slow to anger. Hindi slow. Proverbs 22:24-25. Do not associate with a man given to anger, or go with a hot-tempered man, or you will learn his ways, and find a snare for yourself. Di ba? Kapag ang kasama mo laging magagalitin, lagi ka na rin magagalitin. Di ba? Kaya di ba anong sinasabi na magagalitin sa hindi magagalitin? Chill. O ano sinasabi nila dito? Wait. Pero kapag nagtagal yan, kasi ipukurap po talaga Imbis na ikaw yung magiging, ano yung preaching din dito? Imbis na ikaw ang BI, imbis ikaw ang GI, ikaw ang nagiging BI. Ano yung BI? Bad influence. Gusto mo ba maging BI? Di ba gusto natin maging GI? So if you get angry all the time, mga kapatid, do you get angry all the time? Konting baluskus lang ba? Galit ka na? Kunyari, medyo may nag-overtake na sasakyan sa'yo, galit ka na ba kaagad? O kunyari, hindi nag-alarm yung relo, gigising ka dapat ng 5:30. Hindi umalamang relo, galit ka na kaagad. Buti na lang bago cellphone mo, kung hindi hinagis mo, di ba? Pay attention kung saan ka kasi nagpo-focus. Kapag ka lagi ka magagalitin, pay attention
doon kung saan ka nagpo-focus. Kaya, anong dapat natin gawin? Refocus. Okay? Saan ka ba nakafocus ngayon? Ayan, number 3 na to eh. Number 3 na yan. Loss of focus, resorting to self-pity. Kawawa naman ako. Baka maputol yung tiningan mo sa kakaibig mo. Kawawa naman ako. Hindi nila ako sinundo. A-attend pa naman ako sa church. Hindi ka lang sinundo, hindi ka na-attend. Kawawa naman ako. Nawalan ako ng trabaho. Si Pastor nga, tagal na walang trabaho, tumatayo pa rin. Pumapalakpak pa rin para sa Panginoon. Kasi hindi nawawala sa focus. Baka ina-isolate mo na ang sarili mo, kapatid. Nawalan ng trabaho, gusto ko munang mag-isa. May message mo, Pastora, next time na gusto kong mapag-isa. Alam niyo po sa pag-iisa niyo, mas marami kayo maiisip. Mas lalo mong maiisip na nahuli ako. May live na pala yung abot kamay. Kung ano-ano ang inisip ko. Awang-awa tayo sa sarili natin, di ba? Tingnan natin ulit dito sa 40. But Martha was distracted with all her preparations. Yung distracted po, meaning niya is to be pulled away. No? Pulled away, to be dragged away. In other words, di ba? To be made prisoner against one's own free will. Binigyan nga tayo ng free will ng Panginoon eh. Tapos preso ka niyan. Sinisi mo na ang Panginoon, question mo ang Panginoon. Sinisi mo yung ibang tao sa pagwawala mo ng focus sa ating Panginoon. Tapos ito, nagsiself-pity ka ngayon. Hindi ba? Kaya, nawala. Nawala? Nawala. Ayan, yan pala. Conclusion. Conclusion na? Nagulat din ako eh. Na-carried away ako. Hindi. Conclusion po, yung loss of focus natin, di ba, can be cured. Hindi tayo pwedeng habang buhay, lost tayo dyan. Hindi pwede po. Meron pong cure dyan. And ano cure dyan? Open-minded ka ba? Sino natawa? Ba't ka natawa? Meron akong narinig na malakas na tawa dun eh. Open-minded ka ba? Diba? Yung loss of focus can be cured by refocusing on Jesus. Mag-refocus tayo sa Panginoon. Huwag tayo magpa-pull away. Huwag ka mag-run away. Sisisihin mo yung iba. Sisihin mo yung kapatid mo. Sisihin mo yung kamanggagawa mo. Si Sister LB kasi. Si Blessy kasi. Eh kung titignan, ikaw naman talaga yung may problema. Di ba? Si Tita Rose kasi. Punta ng punta sa bahay. Grocery ng grocery. Kasi naman napunta, di ba? Tapos, ito po yung masaklap, kino-question mong Panginoon. Minsan dumadating po yan sa ano natin, sa buhay natin. Meron po, nagsabi dito, sometimes, sabihin, minsan dumating sa oras ng buhay niya na, kino-question niya ang Panginoon. Pero hindi na natili doon, di ba? Ganda nga ng testimony nila dito eh. About tithes, di ba? Tinapit siya ng Panginoon. Ngayon, di ba? Obedient na sila. Pag lagi ka na magagalitin, eh, question mo na yung sarili mo. Baka meron ng iba. Kaya nga po, kung sa trabaho, meron tayong performance appraisal. Di ba yun din lagi sa akin sinasabi ng mga leaders natin? Evaluate natin yung mga sarili natin. Kasi baka, yung ginagawa natin, nakasanayan mo na lang. Nakasanayan mo na lang pumunta ng church, bitbitin ng laptop. Nakasanayan mo na lang pumunta ng church, bitbitin ng instrumento. Nakasanayan mo na lang umakyat ng stage, kumanta, tumugtog.
Kaya nga dapat po, i-evaluate natin ang sarili natin. Ginagawa ko pa ba to para sa Panginoon o ako ay nawawala na sa focus? Ito po yung kinagugulat natin. Tapos na. Unless we focus on Jesus, kasi sa iba ka talaga magpo-focus. Sige, pag bulay-bulayin natin, ipikit mo ang mata. Pikit mo ang mata, isipin mo yon. Kung hindi ako nagpo-focus kay Jesus, ibig sabihin, sa iba ako nagpo-focus. Sana ko ngayon nagpo-focus. Sa anong nakita nyo? Kung ang nakita nyo parang nahiya tayo, it's time to refocus. Kaya kadama na. Jesus is the key, tandaan natin. Kaya ang piliin natin is yung best. No? Build your relationship with Jesus and you will have the rest. Paano ko i-build the relationship ko kay Jesus? Kapatid, tagal mo na dito. Madaming tumutulong sa atin. Huwag na natin kasing iwasan. I-build mo yung relationship mo sa ating Panginoon. Sa sarili mo, magsimula ka ng manalangin. Di ba? Sa sarili mo, magsimula ka na magbasa ng salita ng Panginoon. Paano mo ba malalaman ang kasagutan ng Panginoon sa iyo? Di ba sa salita niya, sa Biblia, sa iyong pagbabasa, sa iyong pagdalo ng mga ganitong klaseng gawain, sa iyong pagdalo sa mga small groups na binubuksan ng inyong mga senior leaders. Napaka-importante po nun, di ba? Kaya ako po ito laging sinasabi kasi doon po ako lumago, yung bunga po ako noon. Bunga po ako ng pagtitiyaga ng mga kapatiran natin sa Fruit Bearers Church kung saan po ako nanggaling. Kaya, even though na wala na po tayo sa Fruit Bearers Church, big ko po yun. Kahit napagod po, physical na katawan, I don't like to stop. Kasi, yung mga kapatid ko sa Fruit Bearers did not stop sa amin noon. Di ba lagi ko pong sinasample, si Ate EJ was pregnant, delikado pa pagbubuntis na noon, pero siya ay nagtuturo po noon, nakataas ang paa. Hindi siya nag-stop. Kaya naman po, when it's time for me, kahit buntis po ako noon, I did not stop. Si Ninong Ver was also one of my teachers sa Fruit Bearers. Si Nanay Zenny was also one of our teachers sa Fruit Bearers. Si Ate Marion, very significant po sila sa buhay ko. Kung sino na po ako ngayon. Kaya kapag ka meron pong nangungulit sa inyo ng mga seniors natin sa ating mga church, huwag po kayong manghinayang na gamitin yung 2 hours nyo sa pag-aaral na yun. Kasi yun po makakatulong sa inyo para magkaroon po kayo ng mas malalim pa na relasyon sa ating Panginoon. So, nasagot ba natin? Maaaring magiging busy tayo, maaaring distracted tayo sa buhay natin, kung ano na ba ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, di ba? Very busy po ang ating mundo ngayon. Nawa, sa kabisihan po natin, sa kabisihan po ng mundong ito, malaman po natin kung kanino po tayo dapat mag-focus. Father in Heaven, maraming salamat po sa inyong reminder na kailangan na po namin mag-refocus. Maaaring nakakalimutan na po namin ang tunay na dahilan kung bakit po kami nakatayo sa harapan. Maaaring nakalimutan na po namin ang tunay na dahilan kung bakit hawak po namin ang mga instrumentong ito. Hayaan niyo, Panginoon, na maibalik po ang first love namin sa inyo. I pray, Father God, nire-rebuke po namin ang espiritu ng katamaran. Lumayas ka. Hindi ka namin kailangan. We are God's property. Anak kami ng Panginoon. And habang nabubuhay kami ay magsisilbi sa aming Panginoon. The King of Kings, the Lord of Lords. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.